Kuya, ate, ikaw na ang magtiis sa hirap ng buhay mayaman na iyan. Doon sa napakalamig na lugar na iyon. Hindi ko na talaga kaya kahit isang sandali. Noong nakaraang buhay, inampon ako ng mahirap na pamilya. Samantala, ang kapatid ko naman ay inampon ng mayamang pamilya. Sino ba ang mag-aakala? Hindi pa umaabot ng 5 taon na nakatira sa mayamang pamilya ang kapatid ko, pinalayas na siya. Namatay siyang kawawa sa kalye. Ako naman, sa husay ng mga marka ko, nakapasok ako sa pinakamahusay na paaralan. Sa sarili kong sipag at tiyaga, nakabuo ako ng isang imperyo sa negosyo. Si Chen Fang. Huwag kang lumapit sa kapatid ko. Kaya pala, ito ang asawa ko sa nakaraang buhay na pinagsamahan ko sa hirap at ginhawa. Sakay na po, miss. Mabuti na rin sa buhay na ito. Kanya-kanya na tayo. Sige, Aning. Ngayong buhay na ito, panahon mo nang maranasan ang sakit ko. Nang makita ko ang ngiting wala siyang itinatago. Naintindihan ko na. Bumalik din siya sa buhay. Madam, dumating na po siya. Ano ang pangalan mo? Aning. Aning. Ang pangalang Aning ay maganda ang tunog. Mula ngayon, Shen Aning na ang itatawag sa iyo. Miss Shen, ako si Zilan, ang katulong. Sasabihin ko lang sa inyo ang unang patakaran ng pamilyang Shen. Natatandaan ko na. Mas matiisin pala ang batang ito kaysa sa inaakala ko. Sige, dalhin mo na siya sa taas. Opo, madam. Dito po, miss. Miss, dito na po ang silid ninyo. Noong nakaraan, umasa ako sa sarili ko at nagsimula mula sa wala. Sa buhay na ito, dahil sa mga yaman ng pamilyang Shen, mas aangat pa ako. Uy! Uy, sino ang kumuha ng basketball ko, ibalik dito? Si Shen Jingyao, ang kuya ko sa pangalan lang. Noong nakaraang buhay, dahil sa aksidente sa karera, habang buhay siyang naparalisa. Bakit ka nakatanga? Narinig mo ba? Sige, kuya. Mas mabuting sumunod ka ng kaunti. Baka may makuha kang pakinabang sa ina ko. Una, hindi ako tatawaging Hoy. Ikalawa, mula ngayon. Ako na ang kapatid mo. Ang pangalan ko ay Anning. Miss Anning. Oras na para bumangon. Sige, lalabas na ako. Ang sarap talaga kapag may pera. Akala ko hindi ako makakatulog kagabi. Pero mas mahimbing pa ang tulog ko kaysa sa iba. Ito ang schedule ni Miss Anning para sa panahong ito. Lahat ng bagay ay inayos na ni Madam. Kahit mag-isa si Miss Anning. Kailangan pa rin niyang bigyang pansin ang asa sa pagkain. Sige po, Tia Zilan. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi ang mga klase. Bawat klase ay kailangang pasado. Ay! Magaling ang ginawa ni Miss Anning ngayon. Bukas, sana masipagan mo pa. Sige po, Tia Zilan. Noong nakaraang buhay, halos mapatay ako sa pagod para lang. Makaabot sa antas na iyon. Pagdating ko sa pamilyang Shen, pwede na akong mag-aral ng hayagan. Ano ba naman ang kaunting pagod na ito? Sa pagkakataong ito, lalakarin ko ang daan ng mas malapad at mas matatag. Madam, tingnan ninyo ang mga test paper ni Miss Anning sa yugtong ito. Mataas ang talino ng batang ito. Hindi lang niya naunawaan ang lahat. Nakakabuo pa siya ng bagong ideya mula sa isang halimbawa. Kung tuloy-tuloy ito, kaunting paghahanda pa, maaari na siyang maghanda para mag-apply sa mga nangungunang paaralan sa abroad. Mabuting bata. Ano sa tingin mo kung ilipat kita sa Universidad ni Jingyao? Pagkatapos mong graduate sa kolehiyo, ipadadala ko kayo sa ibang bansa para mag-aral, okay ba? Salamat, Mama. Sa hirap na inaral ko nitong mga panahong ito, labas muna tayo at maglibot. Kung ano ang gusto mo, bilhin mo na. Ito na ang tinatawag na black card sa mga kwento. Walang limit na pwedeng i-swipe kahit kailan.
Sabi nila pang probinsya ka pa rin, hindi ka pa rin naniniwala. Isang card lang, binili ka na. Sige nga, kuya. Pangbili ko ba talaga ito sa akin? Ha? Ha ha. Kailangan mong tingnan itong mabuti. Anning. Sa anong karapatan, malinaw na ako ang muling isinilang. Pumunta siya roon. Paano pa siya naging kasing ganda at kasingayos ng ganoon? Ngayon, mukha kang ang komportable na. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag kang magpakampante. Mas nakakatakot pa si Shen Furen kaysa sa inaakala mo. Baka bago pa man mawala ang araw, napaalis ka na niya. Oh, it said, may punto ka. Ngayon, mabuti na ang pakikitungo sa akin ng mga magulang ko. Araw-araw akong tinuturuan ng kuya ko. Nakapasa pa nga ako sa pinakamahusay na universidad. Sa hinaharap, tayo ang magpapatakbo ng malaking kumpanya, ikaw naman eh. Talaga ba? Sige nga, galingan mo. Dinalhan ka ni Anjing ng pagkain. Napagod ka siguro sa tanghali. Ako na ang papalit sa iyo sandali. Kuya, ang bait mo talaga. Ano nang ginagawa mo rito? Anjing, mula ngayon, lumayo ka na sa mga taong hindi maayos ang asal. Kuya, si Aning ba iyan? Lumayo ka nga sa kanya. Hindi mo alam, baka sa likod natin ay may binabalak na naman siya laban sa atin. Ang tanga, sa mundong ito walang dumarating na libre. Zilan, alin sa tingin mo ang mas bagay kay mama? Naalala ko, ito ang paboritong design ng kuya sa brand na ito. Paano na si Zilan? Hindi ako makasingit. Ang kailangan lang ni Aning ay panatilihin ang kanyang poise. Tara na, Aning. Ang saya maging malaking ate. Sa harap ng cream cake, magtabi muna ang lahat. Ay, balik na si Big Sister. Nye. Bakit magsalita si Jingyao ng ganyan? Si Aning ang kapatid mo. Araw-araw kapatid ng kapatid ng kapatid. Mama, para sa iyo ito. Ikaw talagang bata ka. Lumabas ka tapos paaalalahanan mo pa akong bumili ng mga gamit. Binili ko gamit ang pamalengke ni Mama. Nagpapalabida-bida. Tia Zilan, kaunting pasalubong lang ito para sa lahat. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa akin nitong mga panahong ito. Salamat, Aning. Agad niya tayong napapaamo. Kuya, ito para sa iyo. Sa akin. Naalala ko, mahilig si kuya sa karera. Nakita ko ito sa mall. Naisip kong magugustuhan mo ito tiyak. Sino ba namang tatanggi? Bumili na rin ako. Ako na lang ang tatanggap nito ng sapilitan. Kuya. Ang bagal naman. Bilis, sakay na. Mahalaga ang oras ng batang ito. Ang almusal na inimpake ni Chazilan. Sabi ni Mama, isa-isa lang. Sino pa ang kakain ng almusal, nakakainis? Pinapaalalahanan lang kita. Pagdating mo sa school, bawal kang pumunta para hanapin ako. Huwag mo nang subukang gawan ako ng gulo. Kung hindi, ikaw ang sisingilin ko. Sige, kuya. Ang galing talaga ni Chen Fang. First place siya sa lungsod ngayon. Pati si Anjing, pang-15 din. Mga honor student na magkapatid, ha? Hindi naman, si kuya kasi ang galing magturo. Ang sakto naman, ate. Hindi ko akalain na mapapunta tayo sa iisang klase. Pero ang yaman ng pamilyang Shen. Kaya kahit isingit ka pa nila rito, wala lang iyon. Hindi tulad ko at ni kuya, na pinasok dito dahil sa totoong husay. Teka, nasaan na yung walang kwentang anak ng pamilyang Shen? Tumahimik ka. Anong ginagawa mo?
Ate, hindi siya masamang tao. Paano mo naman nasabi na hindi? Ang mahalaga, lumayo ka na lang sa kanya. Kung gusto mong umarte, sige, ipagpatuloy mo. Talagang hindi ka pa natitikman ng hampas ng totoong buhay. Ang bagong dating nakaklase na si Anning. Halika, suriin natin ang decision region sa kasong ito. Madam, kakalipat lang ni Anning. Hindi niya nasabayan ang mga naunang lessons. Hindi rin ganoon kalakas ang pundasyon niya sa grades. Baka hindi siya makasagot. Ako na lang ang sasagot para sa kanya. Hindi na kailangan. May tatlong pangunahing mali sa kasong ito. Una, binali wala ng pinakaibabaw na desisyon ang paglipat ng market sa lower segment. Paano naman mangyayari iyon? Hindi ba siya isang walang alam? Paano niya nasagot ng napaka-profesional? Siguradong swerte lang at na-check niya ng maaga. Napakagaling ng sinabi mo. Matibay ang pundasyon ni Anning. Sa susunod na sasagot ang mga kaklase. Huwag basta sumabat. Gusto ko ang matatalinong estudyante. Pero hindi ko gusto ang mga estudyanteng nagpapatalino lang. Akala ko kung ano na. Wala naman pala. Ate, bakit nabasa ang libro mo? Sino ba ang ganyan kainis na walang ingat? Sobra na to. Baka ikaw mismo ang nakatumba ng baso. Tapos ibang tao pa ang sisisihin. May mga taong talagang bulagsak sa galaw. Hindi marunong umasta ng disente. Ha, buo pa naman ang baso ko. May amoy lemon ang tubig na ito. Parang ikaw lang sa klase ang araw-araw umiinom niyan. Hoy, huwag kang manira ng walang basehan. Bakit ko naman babasain ang libro mo? Sino ba ang nakakaalam? Baka dahil sobrang nakakahiya ang pagkatalo mo sa klase kanina. Kaya dito mo na lang ibinubuhos ang sama ng loob mo. Kalokohan iyan. Paano mo ako mapagbibintangan ng ganyan? Anning, huwag kang sobra. Paano magagawa ni Anjing ang ganyang bagay? Kung wala kang ebidensya, huwag kang basta-basta mang-akusa. Madali lang ang ebidensya. May mga giti sa harap at likod ng silid-aralan. Sinong lumapit sa upuan ko sa loob ng 3 minuto? I'll check lang ang footage at malinaw na agad. Siyempre, pwede ring huwag nang istorbohin ang guro. Una, humingi ka ng tawad sa akin sa harap ng buong klase ngayon din. Pangalawa, palitan mo ako ng kaparehong bagong set ng orihinal na textbook na ito. Bago mo ako mapalitan ng bago. Itong librong binasa mo ng sarili mong kamay. Gamitin mo na lang. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi ko dapat binasa ang libro mo. Lakasan mo pa, naririnig ka ng buong klase. Pasensya na, sinadya kong basain ang libro mo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag ka nang gumawa ng mga petty na pakulo na hindi ka aya-aya. Ha ha ha. Nagbebenta ng candy. Sige, ibibigay ko sa iyo. Sa akin ito. Nakikita ko na ang ibang babae sa klase, ito rin ang kinakain. Binili mo pa nga lang ito sa daan, bakit hindi ko magugustuhan? Gusto ko talaga. Salamat, kuya. Si Shen Jingyao talaga, matalas magsalita pero malambot ang puso. Mula nang kunin niya ang modelong kotse ko sa karera. Araw-araw pa siyang dumarating para sunduin ako. Palagi pa siyang nag-iba ng style at may dala pang merienda para sa akin. Kuya, hintayin mo ako. Minsan, late na akong nagigising. Naghihintay pa rin siya sa akin hanggang dulo. Pati sa pag-uwi, ganoon din. Ay, narinig kong wala raw. Nakipagkita na si Shen Jingwang sa grupong iyon ng mga siga. Sa karera sa kalsada sa bundok. Totoo ba? Buhay ang taya ng mga taong iyon. Sige, tingnan natin. Karera sa bundok. Noong nakaraang buhay, si Shen Jingyao ay dahil dito. Sa karera na iyon, may nagmanyobra sa preno. Nagka-aksidente siya sa kotse. Nauwi sa habang buhay na pagkaparalisa. Hindi pwede, kailangan kong puntahan at tingnan. Kuya, tumigil ka, huwag. Huwag mong paandarin. Kuya.
Kuya, gising ka na. Ako na, ilalabas kita. Ah, kuya mo ito. Kinagalit niya ako. Ngayon, ang dalawang binti mo dito na maiiwan. Kuya, kayo, pagpatay ito. Illegal ito. Hindi ko kayo palalampasin. Kanino ka sumisigaw, ha, bata? Kuya, tulungan mo ako. Kuya, wag na tayong makisawsaw dito, tara na. Hindi basta-basta ang mga taong iyan. CJ, Chen Feng, tumawag ka ng pulis. Pakiusap, tumawag ka ng pulis. Tulungan mo ako, kuya. Hehe, umaasa ka pa talagang may sasagip sa'yo. Ngayon, sasabugin ko na rin pati ikaw. Huwag. Anning, tumakbo ka na, wag mo na akong alalahanin. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Mamatay ka na. Ah! Anning. Nandito na ang pulis, umatras na. Kuya, huwag kang mamatay. Bilisan ninyo, may tutulong na sa kuya ko, ah. Nasaan si Jingyao? Nasaan ang Jingyao ko? Ano ang nangyayari? Bakit siya nagkarera? Hindi mo ba siya binabantayan palagi? Bakit nangyari pa rin ito? Mama, patawad. Hindi ko naprotektahan ng maayos si kuya. Ah! Anning, gising ka na. Nabigla mo si mama sa takot. Sa wakas, gising ka na. Nasaan si kuya, siya ang nagligtas sa akin. Mama, nasaan si kuya? Kumusta siya? Madam, nakalabas na sa operating room ang anak ninyo. Ay naku. Ah! Miss. Mahina ka pa rin. Paano ka basta makakabangon? Titignan ko lang siya sandali, sapat na. Nailigtas ang binti ng pasyente. Ang nabaling buto sa binti ay pinatatag gamit ang bakal na plato. Maayos din ang pagdudugtong ng mga nerbiyos. Kung naidala lang sana siya ng mas huli pa, baka hindi na gumana ang binti na iyan. Salamat sa Diyos. Mabuti na lang at walang nangyari. Naalagaan ang binti niya, safe na siya. Huwag masyadong patagalin ang pagbabantay. Hayaan mo siyang makapagpahinga ng mas maayos. Shen Jingyao, paano na ako sa iyo? Kuya! Bilis, gumaling ka na. Hindi mo pa nga naipapakita sa akin ang modelong pinaghirapan mo. Basta gumaling ka lang. Ako, si Shen Anning, nanunumpa. Habang buhay kong poprotektahan ang pamilyang Shen. Narinig mo ba iyon o hindi? May kislap ang balat niya, baby ko. At okay na ang pakiramdam. Hindi ko kailangan ng ilaw para makita. Alam mo pa bang magising? Gusto mo bang mamatay ako sa sobrang pag-aalala bago ka tumigil? Pasensya na, mama. Pinaalala mo lang ako. Mula ngayon, bawal ka nang magkarera ulit. Naiintindihan mo ba? Ang buhay na iyon, hindi lang sa iyo nakatadhana. Maging maayos ka na lang at matuto kay Ningning. Itigil mo na sa akin ang mga kalat na nasa isip mo. Ay! CJ! Kasama ng kapatid ko. Hindi pa natatanggal ang bakal sa binti. Hindi ako kampante kung uwi. Mama, kulang na ako sa amoy ng panlinis ng ospital.
Kung magtatagal pa ako rito, parang mabubulok na ako. Sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi at magpahinga. Pabalikin mo na ako. Mama, pagpapagaling ba ito o kulungan? Kape naman, jeez naman. Nasaan ang phone ko? Nasa akin ang phone mo. Magpahinga ka muna ng maayos sa loob ng 1 linggo, saka na natin pag-usapan. 1 linggo? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, 1 buwan na lang. 2 beses sa isang araw. Babantayan kita habang iniinom mo. Mama, mauna na po ako. May klase pa ako ngayon. Mag-ingat ka sa daan. Oy, kapatid. Ayos lang ako. Ikaw, alagaan mo ang sarili mo. Huwag ka nang maglaro ng games ng palihim habang nakatalikod si Mama. Sige na, umalis ka na. Noon, walang sumagip sa kanya. Pagkatapos ng aksidente, nabasag ang 2 binti ni Shen Jingyao. Nanghina ang kanyang loob. Ilang bugok ang nakahuli sa kanya pero. Aning, ate, narinig ko, nagka-aksidente raw sa karera ang kuya mo. Ayos lang ba siya? Layuan mo ako. Ang dumi ng bibig mo, ang baho pa. Ha? Ikaw. Pasensya na, Aning. Hindi sinasadya ni Anjing. Gusto lang niyang humingi ng tawad sa iyo sa halip. Bantayan mo na lang ang sarili mo. Huwag kang magyabang sa harap ko. Bumalik na si Anning. Hapunan na, malapit na. Esan? Bumalik ka na pala, kapatid. Bakit ang late ng labas mo sa paaralan ngayon? Nag-ayos ako ng ilang mahahalagang bagay. Hindi ba sabi mo noong nakaraan na magsisikap kang mag-aral ng mabuti? Pagbigyan mo na ako kahit minsan. Ang hirap na ngang hindi makapaglaro ng games nitong 2 araw. Kamay na kopya, sariling ayos. 1 kopya lang nito sa buong lungsod. Kapag napalampas mo ito, wala nang susunod. Sige na nga, iwan mo na dyan. Mukha bang hindi pa pwede. Bukas ang check-up. Zeyon, hindi pa ba umuwi si Mama? Pumunta si Madem sa presinto. Baka pauwi na siya. Nahuli na ba lahat ng sangkot sa aksidenteng iyon, Mama? Wala nang nakalusot kahit isa. Pero ayos lang. Wala namang malakas na backer ang taong iyon. Mahuhuli rin siya. Esan? Anong problema mo? Mukha kang lutang. Ano nang iniisip mo? Wala naman, kuya. Yung nagsabotahe sa motor mo. Sabi ni Mama, hindi pa siya nahuli ng pulis. Ayos lang. Yung taong iyon, isang sigalang na natalo ko dati sa race. Nacheck ko na, wala siyang malakas na backer. Huwag kang mag-alala, hindi siya basta-basta gagawa ng gulo. Maghintay pa tayo ng 2 araw, baka mahuli na rin siya. Mabuti kung ganon. Bilisan mo. Nakakainis, bakit si Chen Fang hindi gumagawa? Araw-araw na lang ako ang pinapagawa ng mga to. Ibinalik kita rito para magkalat ka sa school. Ako, wala akong ginawa. Tumawag lang sa akin si Teacher Wang. Hindi basta-basta pwedeng magsalita ng kung ano-ano tungkol sa pamilyang Shen. Pwede bang bawasan mo naman ang gulo araw-araw? Pinapapasok ka para mag-aral. Hindi para mang-away ka ng iba. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilyang Shen? Hindi mo alam, no? Kung pagod ka na, maaga ka nang magpahinga. May maaga ka pang klase bukas. Kuya, sa tingin ko magpahinga ka pa ng ilang araw. 2 buwan na halos ito. Hindi pa nga ako lumalabas ng bahay.
Ngayon lang ako naging sabik pumasok sa school. Ay, hayaan mo na siya. Kung hindi pa siya lalabas, baka mabulok na talaga siya sa bahay. Tara na, bunso. Ay, 2 buwan na halos ito. Wala pa ring balita sa taong iyon. Mga kaklase, sa susunod na linggo na ang monthly exam. Ang exam na ito ang huling basihan bago ang midterms. Sana maghanda kayong mabuti. Bawiin na natin ang mga napabayaan sa nakaraang 2 buwan. Pagkatapos ng exam na ito ang magiging batayan sa sectioning. Sectioning. Pagkatapos ng monthly exam, ay resection na ulit tayo. Uy, itong little sister na ito. Sino nang hinahanap mo, ha? Parang wala namang ganyang gandang babae sa class natin. Mali ang floor na napuntahan mo. Hinahanap ko. Haha. Lumayo kayo sa kapatid kong babae. Shen Jingyao. Kapatid mo pala siya. Ay, wala. Biro lang. Aalis na. Kuya. Bakit mo ako hinahanap? Huwag mong sabihing may gulo ka na naman at ako ang aayos. Dinala ko ito para sa'yo. Malapit na ang monthly exam. Pagkatapos ng monthly exam, resection ulit tayo. Ito ang mga importanteng notes na isinulat ko. Kailangan mo talagang mag-exam ng maayos. Subukan mong makapasok sa first section. Sa first section, patawad na lang sa akin. Ate Anning. Ate Anning, paano mo nagawang tratuhin ng ganito si classmate Shen? Naalala ko na noon, nasugatan pa siya. At sobrang lala ng sugat niya. Paano mo nagawang hayaan siyang maglakad mag-isa papuntang school para hanapin ka? Paano kung may mangyari na naman? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad na ito? Hindi pa gumagaling ng husto ang binti niya. Tumakbo pa si Big Bro papunta dito. Ang wala ka talagang kaalam-alam. Hindi pa nga siya magaling. Tapos minamadali mo pa siyang mag-exam. Kapag sumobra ang pressure at naapektuhan ang pagaling niya, ano na lang? Sino ka ba? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang kausapin ng ganyan ang kapatid ko? Aalis na ba si Shen Jingyao? Sa buhay na ito at sa buhay na dati, hindi niya kailanman. Kahit kilalanin niya ako bilang kapatid niya, ayos na sana. Pero pinalayas pa rin niya ako sa pamilyang Shen. Sa buhay na ito, talagang ang kinilala niya si Anning. Classmate Shen. Ako si Anjing. Hindi mo na ba ako kilala? Hindi. Ha? Hindi. Talagang sinabi pa niyang hindi niya ako kilala. Sa dati niyang buhay, hindi niya ako kailanman tinawag na kapatid. Huwag ka nang pumunta dito ulit. Bakit? Bakit sa buhay na ito tinatawag pa rin niya siyang kapatid? Anjing, okay ka lang ba? Lumayo ka. CJ. Shen Jingyao, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kuya, bakit ka ang bilis kumain? Ayos lang, wala naman. Hindi ba't iniisip ko lang na matapos kumain, balik agad ako sa kwarto para mag-aral. Mag-aral, aba, milagro na yan. Mama, wag mo naman akong tingnan na parang 3 araw lang akong nakilala. Malalim kong pinagmuni-muni ang katamaran ko noon. Nagpa siya akong mula ngayon. Sige na, sige na. Sige, wag ka nang mag-aral ng sobrang gabi. Ikaw, anong ginagawa mo? Bago lang ito binili. Yung dati, nasira nung inaayos ni Mama ang kwarto. Mahilig ka talaga sa racing cars. Si Papa ko. Noon, mahilig din siyang mag-racing. Yung asul niyang modified car. Siya mismo ang nagtune ng makina noon. Noong bata pa ako, ang pinakamasayang bagay para sa akin ay ang isama niya ako sa truck. Sa liko, hindi siya kailanman bumabagal. Ako naman, sumisigaw ako sa passenger seat. At tatawa lang siya ng malakas.
Pagkaraan, nalaman kong may iba na pala siya sa labas. Binagsak ni Mama ang cellphone. Isang sorry lang ang sinabi niya. Tapos umalis na siya sakay ng modified car na iyon. Sinunog ni Mama ang lahat ng gamit niya. Palihim kong itinago ang modelong hindi pa niya natatapos. Kahit ngayon, galit pa rin ako sa kanya. Ayos na ito. Bakit ang late mo naman? May nangyari sa school kaya natagalan ako. Tumigil ka. Narinig ko na naman daw na nagkagulo ka sa school ngayon. Tumawag ang class advisor mo. Sinabi niyang nakipag-away ka sa isang tao sa harap ng lahat. Pwede bang tumigil ka muna ng 2 araw? Hindi ako ang nakipag-away. Si Shen and Jing. Sabi ko nga, sa pamilyang Shen, konti na lang ang punta mo at huwag kang gumulo. Anong katayuan niya? At ikaw, anong katayuan mo? Ako, anong katayuan ko? Isa ba akong pabalik-balik na pakitang tao ng pamilyang Chen na tinatawag kapag kailangan at itinatapon kapag tapos na? Darating ang araw na. Lalampasuhin ko kayong lahat. Bumaba ka sa convenience store at bilhan mo ako ng mas maayos na inumin. Hindi maganda ang lasa nito. Nakaipis, puntahan mo na lang kaya. Ganyan na naman, parang ako na lang lagi ang gumagawa ng lahat. Ako na naman ang gumagawa ng lahat. Ikaw na ang bumibili ha. Pagkabili mo, umuwi ka agad. Anjing, saan mo naman nalaman ang pangalan ko? Huwag kang kabahan. Gusto lang kitang kausapin. Tungkol kina Shen Anning at Shen Jinghui. Ikaw ang tao noong gabing iyon sa karerahan sa bundok, hindi ba? Matalino pala ang dalaga. E di madali na. Ngayong magkakilala na tayo. Bawasan na natin ang pakitang tao. Hinahanap kita para humingi ng pabor. Isang bagay na makabubuti rin sa iyo. Wala namang masyadong komplikadong hiling. Tulungan mo lang ako sa ilang bagay. Una, sabihin mo sa akin si Shen Jingyao at Anning, anong oras siya lumalabas tuwing umaga? Anong oras ang uwian? Saan siya pumupunta tuwing weekend? Gusto ko ng eksaktong oras. Mas detalyado, mas mabuti. Ano ba ang balak mo? Pagdating ng weekend, isipin mo kung paano mo sila mapapalabas. Kahit saan naman. Basta sabay silang lalabas. At hindi nasa bahay. Hindi ko naman sila close. Paano ko sila iayain ng ganoon na lang? E di bahala ka. Ha? Wala akong pakialam kung close kayo o hindi. Problema mo na iyon. Ang gusto ko ay resulta. Ikaw ang bahalang mag-aya sa kanila. Bakit mo sila gustong saktan? Sagutin mo lang ako. Tutulong ka ba o hindi? Ano nang ipapagawa mo sa akin? Ayan, mas maayos. Tatawagan kita ulit para sa oras at lugar. Tandaan mo iyan. Ito ang sikreto nating dalawa. Huwag mong sabihin sa kahit sino. Kahit sa inutil mong kuya. Pupunta ako para alamin kung sino si Anning. Pati si Chen Fang na pag-iwanan na. Ang grade niya parang hindi na tao. Inabutan na naman tayo. Nasa kotse lang ang dalawang nag-iibigan. Nakikinig sa ingay. Tinatawagan ang isa't isa. Iniisip ang mga lalaki. Ganito na lang, sasabihin kong kaya kitang makasabay sa isang klase. Ginoong Shen. Bilisan mo, sumama ka na sa akin. Sa unang klase sa matematika, tatawag ang guro ng pangalan. Ayaw mong matandaan ka agad sa unang araw, di ba? Kumikinang ang balat niya. Siya ang liwanag ko sa dilim. Hindi ko kailangan ng ilaw para makita kang nagliliwanag. Mabuti ang puso mo.
Ang tagal ko nang nag-aaral, pero hindi pa ako nakaupo sa unang row. Hindi pa ako nasanay na may bakanting upuan sa likod. Hindi pwede yan. Gusto ko pang kopyahin ang homework mo. Umupo ka na at huwag kang kumilos ng kung ano-ano. Unang klase sa matematika. Mahilig magtawag ng pangalan si Guro Wang. Na. Mukhang nadala mo na ang grade mo. Kailangan mo pang magsipag at tutukan ang pag-aaral. Ate Anning, sa weekend, may racing themed exhibit sa City Mall. Maraming limited edition na modelo. Siguradong magugustuhan iyon ni Jingyao. Gusto mo bang pumunta at tingnan? May code ako para kay Lin Xiao. Bakit gumagamit ka ng code ng estranghero para mag-message sa akin? Ha? Saan ang car show ngayong weekend? Si Lin Xiao ang nag-post. Pero wala naman akong narinig na may car show sa mall na ito. Tingnan lang natin. Weekends naman, wala kang ginagawa. Hindi naman ako pagbabawalan ni Mama na pumunta. Sige, punta tayo sa car show ngayong weekend. Sige, iche-check ko ang ruta. Bilisan na inyo, hindi naman naghihintay ang car show. Baka sa tagal natin, naubos na ang limited edition. Mag-umpisa ang car show ng alas 10. Wala pa ngang alas 8, bakit nagmamadali? Bakit parang sumusunod sa atin ang kotse na to? Tita Siyang, pakanan po ba sa susunod na kanto? Tiningnan ko ang navigation. Sobrang traffic sa unahan. Ay, ayun pala. Ang weird naman. Hindi naman traffic dito sa kalsadang to pag normal na araw ah. Parang may naaksidenteng kotse. Kaya pala may banggaan, akala ko kung ano na. Nabarahan lang pala ang kalsada sa kaliwa. Kung susunod pa rin yun sa atin. Siguradong may problema. Ay, parang kanselado na ang event. Anong kanselado? Nga, sabi may napakaraming panirang obra. Ay, sayang naman. Kuya Wang, sa unahan na lang, sa kanto, ibaba mo kami. Punta tayo sa kumpanya para makita si Mama. Nandito rin naman siya. Pupunta ka sa kumpanya para hanapin si Mama, bakit? Hindi rin naman sigurado kung nandoon siya. Paglabas niya kaninang umaga, nakita ko na may mensahe siya sa grupo. Sinabi niyang may meeting siya sa kumpanya ngayong hapon. Sige po, ate. Ate, bakit bigla mong naisipang puntahan si Mama? Kaninang umaga nung lumabas ka, hindi mo naman binanggit yan ah. Akala ko matapos ang car show, pwede na tayong dumaan sa kumpanya. Hindi na pala matutuloy ang show. Mas maaga na lang tayo pumunta. Anong meeting ang meron si Mama sa kumpanya? Hindi talaga nawawala ng ganap tuwing weekend. Sabi nila, may kinalaman daw sa project sa year-end. Hindi ko na rin masyadong tiningnan ang detalye. Anyway. Tara na, kuya. Alaynan. Ay, nandito na pala. Pasok ka. Hindi ba't sinabi ninyong ngayon kayo pupunta sa car show? Hindi niyo ba napanood ang car show? Mama, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano nang nangyari? Sa daan papunta rito. May kotse na sumusunod sa amin. Pagkalabas namin ng Villa area, sumusunod na. Pati nang umakyat kami sa elevated road, sumunod pa rin. Pinababa ko si Uncle Huang para pumunta sa kumpanya. Wala man lang siyang alinlangan na sumunod agad. Natatandaan mo ba ang plate number?
Jia G. Nasa kotse ka rin ba ngayon? Nakita mo ba ang kotse na iyon? Ah, hindi ko napansin. Buong biyahe akong naglalaro. Hindi siya tumitingin pataas. Kahit hindi ko nakita, normal lang yun. Pakicheck na ang registration info ng kotse na to, Jia G. Itim na DV, agad-agad. Sabihin mo kay Uncle Wang na ilipat ang kotse sa underground level 3. Magpapakuha ako ng kiki footage ng area na yon para tingnan. CJ. Kanina, parang hindi tama ang pakiramdam mo. Anong klaseng kotse ba ang nakita mo? Uy, ikaw na yan. Gets ko na. Bitawan mo na. Yung kotse na iyon nakarehistro sa lisensya ng isang rental car company. Hindi personal na sasakyan. Hindi pribadong kotse. Hindi kotse ng pamilya. Ibig sabihin yan, wala tayong malalaman kung sino talaga ang nagmamaneho. Sinundan nila ang tao sa ganitong paraan. Malinaw na ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Kahit anong bakas na pwedeng maimbestigahan. Kung sakaling nagkataon lang na nasa iisang daan. Hindi naman siguro siya susunod buong biyahe. Sa tingin mo, sino ang pakay nila? Hindi rin sigurado na tayo. Posible ring si pamilyang Shen ang pakay. Pero nung nakaraang aksidente sa karera ng kuya, may isang taong nakalusot at hindi nahuli. Pakiramdam ko, hindi ganoon kasimple ang nangyari roon. Ako ang magpapahanap ng tao para masusing imbestigahan ito. Sa mga araw na ito, huwag ninyong subukang lumabas ng mag-isa at ikaw din. Opo. Ma, natanggap ko ang mensaheng ito ngayong tanghali. Ang sender ay si Lincia Oxiao. Pero nasa contacts ko siya. At ang numerong iyon ay nakapangalan kay Lincia Oxiao. Na-check mo na ba ang numerong ito? Hindi pa, hindi ko pa naaasikaso. Nahanap na ang numero. Nakaregister ito sa lungsod na ito. Pero ang ginamit na D sa pagrehistro ay isang kumpletong estranghero na walang kinalaman doon. Hindi talaga siya si Lincia Oxiao. Uwi na kayo muna. Sa panahong ito, bukod sa paaralan, huwag na kayong pumunta kahit saan. Ma, delikado ba ang ganoon? Basta isang sasakyan lang. Makinig ka sa akin. Kapag may nalaman ako rito, sasabihin ko agad sa iyo. Kayo, umuwi muna ngayon. CJ. Ngayong umaga, sa may gate ng bahay, napansin mo na ang sasakyang iyon. Alaynan. Noong oras na iyon, hindi ako sigurado kung talagang sumusunod ang sasakyang iyon. Kaya naghanap ako ng palusot para alamin. Kung itutuloy pa ba niya? Ngayon, ano bang iniisip mo? Kuya, naaalala mo pa ba ang nangyari noong naaksidente ang motor mo noong nakaraan? Sabi ni Mama, may isang taong nakalusot at hindi nahuli. Iniisip ko kung siya rin kaya iyon. Pinaghihinalaan mo siya. Ang taong iyon ay dati lang na racing brat na. Nakasagupa ko sa Liangzi. Wala naman siyang pinanggalingan. Nabigo lang siya at hindi matanggap iyon. Gumawa lang siya ng kaunting kaguluhan, hindi na iba pa. Sinundan tayo. At sumunod pa hanggang sa gate ng kumpanya. Wala siyang lakas ng loob. Paano mo nasabing hindi niya kaya? Sa tingin mo, kung may ganyang kakayahan siya. Noong una pa lang na may ginawa siya sa motor. Hindi sana ganoon kalaking gulo ang naiwan. At saka, maraming sasakyan sa kalsadang iyon. May posibilidad din na isang kasabay lang. Pinapunta mo si Lawang sa kumpanya. Baka sakto lang na dumaan din siya rito. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang mensahe? Anong mensahe? Iyong ipinadala ni Lincia Oxiao. Sabi raw may car show sa sentro ng lungsod. Tinanong ko si Lincia Oxiao. At sabi niya, wala raw siyang ipinadala sa akin. At hindi rin kanya ang numerong iyon. Bakit hindi mo agad sinabi? Nakonirma ko lang din sa biyahe. Nye. Ay. Ay. Ano nang nangyayari? Wala silang pinuntahang mall ngayon.
Ay, hindi ko alam. Nagpadala na ako ng mensahe. Sinabi kong may car show doon. Tapos ano? Nagpadala talaga ako ng mensahe. Ginamit ko ang pangalan ni Lin Xiao Xiao. Paano ko malalaman kung sila? Bakit bigla na lang sila nang bawi sa gitna ng proseso? Sige, bukas ay yayain mo si Shen Jingyao na lumabas. Malapit na ang graduation. Ngayon pa siya yayain, masyadong biglaan at halatang sadya. Bantay sarado ang bahay nila. Sa school, may mga teacher na palaging nakabantay rin. Magkano pa ba bago ang graduation? Wala pang 2 buwan. Mabilis lang ang 2 buwan. Ikaw rin naman, 2 araw na lang. At sa panahong ito, mahigpit ang pagbabantay ng pamilyang Shen. Naalarma na ang nangyari ngayon. Kahit pilitin mo pa akong yayain siya ngayon. Hindi siya makakalabas ng basta-basta. Kapag may napansin ang pamilyang Shen na kahit anong bakas, gusto mo pang kumilos ulit sa hinaharap. Wala ka ng pagkakataon. Sige, 2 buwan. Pero kung magbabalak ka pang lokohin ako. Enye. Aray. Ang tagal mong bumili ng alak. Saan ka ba nagpunta? Sobrang daming tao sa tindahan. Araw-araw ang bigat ng pakiramdam. Hindi ko alam kung ano bang utang ko sa'yo. Sino? Ako. Labas ka muna. Sino yung lalaking nakita mo kanina sa baba? Ha, sino? Nakita ko. Bago ka bumalik. Sa may sulok sa baba, may lalaking nakatayo kasama mo. Hinaharangan ka niya. Yung hawak niyang bagay, kumikislap pa nga sa ilaw. Baka kutsilyo iyon. Kilala mo ba siya? Parang isang nagtatanong lang ng direksyon. Pero may hawak na kutsilyo ang nagtatanong ng direksyon. Mula sa bintana ako tumingin, kitang-kita ko iyon. Sino ba talaga siya? Yung taong may kinalaman sa nangyari sa karera noong nakaraan. May mga ginagawa ang pamilyang Shen sa sasakyan. May nakalusot na isa, siya iyon. Natuntun ka niya. At gusto niyang pagawa sa'yo ng kung ano. Pinapunta niya ako para isabay si Shen Jingyao. Gagawin mo ba? Zero. Huwag mo siyang tulungan. Kung tutulungan mo siyang mapalabas si Shen Jingyao. Kapag nagkaaberya, hindi ka makakatakas. Akala mo ba chismis lang to? Hindi iyan iisipin ng pulis. Hindi ka rin palalampasin ng pamilyang Shen. Tulungan mo siya ng 1 beses. Susunod niyan, 2 at 3 beses na. Habang maaga pa at wala pang malaking gulo. Tumigil ka na agad. Hanjing, bakit ka nagkaganyan? Nagbago na ako. Ano bang itsura ng pagbabagong iyan? Sinabi mo pang nagbago ako. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Ano ba dapat ako? Araw-araw akong sinisigawan at minumura ng mga magulang ko na para akong walang silbi. Tapos ako pa ang laging nagpapanggap na walang nangyari sa mga walang kwenta mong pag-aalala. Ganun ba dapat? Ako. Noong nasa bundok pa tayo. Nakatingin ka lang habang inaapi sila. Wala ka rin namang ginawa, di ba? Ngayon ka pa talaga nagkukunwaring mabuting tao. Tama ka. Totoo, nagbago na ako. Pero hindi lang ako ang nagbago. Lahat ay nagbabago. Hindi mo lang napansin noon, iyon lang. Ang lahat ay napaka-perpekto. Siya si Anning. Matalino at maasahan. Ang asawang hindi mapipintasan. Magkasama tayong mag-college.
Magkasama tayong magnegosyo. At magpakasal ng maayos at maayos ang lahat. Pero pakiramdam ko, parang may kung anong kulang sa puso ko. Ah ah, sino iyan sa labas? Han King. Si Han King. Paano naging ikaw? Bakit ka naging ganyan? Bakit hindi mo ako iniligtas? Bakit hindi mo ako iniligtas? Noong nakaraan, si Anning ang pinalaking anak ng pamilyang Shen. Si Anjing ang napunta sa pamilyang Shen. Nagtiis siya ng lamig, pang-aapi at lahat ng uri ng hirap. Tapos pinalaya siya sa pamilyang Shen. Napadpad sa lansangan. At nagyelo hanggang mamatay sa isang eskinita. Pero hindi ko siya naligtas. Kumain ka na ba ng almusal, Anjing? Chen Fang, anong ginagawa mo? Hoy, Chen Fang, gising. Pasensya na po, maam. Medyo mababa ang asukal ko at nahihilo ako. Pahinga ka muna at umupo. Bakit napakahuli mo nang umuwi ngayong gabi? Hindi pwede, parang masyadong halata. Magkakaroon siya ng hinala. Napagod ka ba sa pagrerepaso? Painumin kita ng mainit na gatas. Heh, hindi siya kailanman umiinom ng mga binibigay kong gamit. Baka isipin lang niyang peke ako. Kuya, ikaw, bakit hindi mo ako iniligtas? Hindi na pwedeng maghintay pa. Kailangan ko nang baguhin ang panaginip niya habang buhay. Bago pa mangyari iyon, may gawin muna ako. Esan, ngayong tanghali, sa may likod ng paaralan doon sa silong. May sasabihin ako sa iyo. Esan, anong oras? 12:00, ikaw lang ang pumunta. Ano ang kailangan mo sa akin? Ilang gabi na ang nakaraan, may nakita akong isang tao sa ibaba ng gusali. May malaking peklat sa mukha, mula sa kilay hanggang sa panga. Nakasuot ng kulay abong uniforme ng manggagawa. May hawak na kutsilyo. Nasa kaliwang pisngi siya. Nakatayo siya sa may kanto sa ibaba ng gusali. Parang may hinihintay na tao. Sino ang hinihintay niya? Hindi ko alam. Pero parang may hindi tama sa kanya. Noong aksidente sa karera ng kuya mo, may isang nawalan kami ng bakas. Baka siya iyon. Paano ka nakakasigurong may kinalaman sa kapatid ko ang taong iyon? Hindi ako sigurado. Pero may dalang kutsilyo siya. Tiyak na hindi siya mabuting tao. Hindi mo sinabi ito sa iba, di ba? Wala pa. Sige, pagbubuhusan ko ito ng pansin. Kung muling lumitaw ang taong sinabi mo, sabihin mo agad sa akin. Ah, kuya, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ko natutulungan ang taong iyon. Matagal ko na itong pinag-isipan. Anong problema? Hahanapin niya pa rin ako. Hindi ko siya papansinin. Ayoko nang pakialaman pa ito. Ganyan ang isip mo, ayos na.
Kapag may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Hindi mo kailangang pasanin mag-isa. Nag-overtime sina dad at mom ngayon. Ano ang gusto mong kainin? Bibilhan ka ni kuya. Lahat ng niluluto ni kuya gusto ko. Sa iyong gintong mga mata. Pinabagal mo ang oras. Sa iyong gintong mga mata. Dalawa lang kaming magkasintahan. Nakataas ang paa sa dashboard. Nagmamaneho ng walang patutunguhan. Nilalampaso ang buong tag-init. Malakas ang radyo, pinapahaba ang sandali, parang may solar power siya. Ang mga minuto nagiging oras, parang oras ang bawat minuto. Alam niyang siya ang pinakaastig, hindi mo ba? Anjing, handa na ang pagkain. Halika at tikman mo. Araw ng buhay ko. May liwanag ang mukha niya. May maringal na ningning sa mga mata niya. Kumusta ang lasa? Hindi ba sumabit? Ayos lang. Ayos lang sa sinabi mo. Mas mahirap pa ito kaysa mapasuri ng isang Michelin chef. Namamatay na ako sa inip nitong mga araw na ito. Hindi man lang ako binigyan ng cellphone. Pagkatapos ng exam, ibabalik ko sa'yo. Hindi pa nga ilang araw. Alaynan, mali ang sagot mo sa problemang pisika kanina. Tama nga, mali ang sagot ko. Sobrang advanced. Ha? Alaynan. Ang ganda ng mod na ginawa sa kotse na ito. Lixet, ayos din ang tunog ng makina. Kahit ito, naririnig mo. Araw-araw ka bang nanonood ng mga video na ito? Ayoko nang makinig, kabisado ko na rin. 3 beses na rin. Lahat mali ang sagot mo. Baligtad ang direksyon dito. Mali ang drawing mo sa force analysis. Ha? Tama nga. Sa break, aralin natin ang susunod na tanong. Ilang minuto na lang naman. Sa gabing matapos ang graduation, may salo-salo. Sa North Gate ng school, sa Nongjale. Pagkatapos kumain, bandang alas 8:30. Dadaan tayo sa gilid na eskinita dahil siksikan ang mga sasakyan. Alaynan. Pagdating ko, sasabay ako sa kanila. Sabi nila, malapit lang ang daan na iyon. Hindi magdududa si Shen Jingyao. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan saan? Hindi pa naman ako nakakapasa. Pareho ba ang mock exam at ang graduation exam sa kolehiyo? Ano bang gusto mong sabihin ko? Sige na nga, kung kinakabahan ka, hindi na rin ako kakabahan. Pagkatapos ng exam, ang una kong gagawin ay ibalik sa'yo ang cellphone. Kapag tapos na ang exam, ibabalik ko agad sa'yo. Nye. Nakapili ka na ba ng school mo? Hindi pa. Talaga bang balak mong sumama sa akin para mag-aral abroad? Hindi mo na ba isasaalang-alang ang magpatuloy sa pag-aaral? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Naniniwala ako sa ano? Naniniwala akong kahit saan ako mapunta, sisikat at init ako. Paano ka napunta rito? Nagkataong napadaan lang. Kaya dumaan ako para hintayin ka. Kumusta ang exam? Sige pa. Uwi na tayo at kumain. Gawa na ni Mama ang paborito mo. Ano naman? Anjing. Hintayin mo hanggang matapos mo ang exit exam. Gusto kong pumunta sa lungsod ng Ise. May isang kumpanya roon na nag-alok sa akin ng trabaho. Gusto mo bang sumama sa akin? Ha?
Hindi ko naman sinabing aalagaan kita. Sobrang layo na nito, wala na akong magagawa para alagaan ka. Naisip ko na. Umalis na tayo dito. Lumayo tayo sa magulang natin ng kaunti. Ako na ang bahala sa iyo pagdating ng panahon. Hindi ko lang basta nasabi iyon. Matagal ko na itong pinag-isipan. Saka na natin pag-usapan pagdating ng panahon. Pagdating ng tamang panahon, saka na natin pag-usapan. Uwi na tayo, lumalamig na ang pagkain. Ay, sa wakas, graduate na rin ako. Sa dami ng major subjects na yun, parang masusuka na ako. Ha ha ha. Ay. Ha ha ha. Tara. Nagsimula na ba? Lalabas lang ako sandali para maghugas ng kamay. Bakit ka sumasama sa akin? Anong balak mo? Bakit, pakialam mo? Anjing, hindi mo kailangang dumaan sa daang iyon. Pinapabalik mo pa ako para kumain. Dumaan ka sa gitna ng kaunti. Oy! Oh! Bakit ang bilis niyang umalis? Doon na lang tayo dumaan. Mas mahaba yata doon. Dito tayo dumaan. Bakit ka naging misteryoso ngayon? Bakit mo nga ba pinili ang daang ito kanina? Hindi ba mas malapit ang daang iyon? Madilim sa daang iyon. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ah! Ah! Ano na? Wala naman, tara na. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Ang weird mo buong gabi. Ah! Eh? Zooey! Sabi ko sa iyo, wala kang pakialam dito. Ulitin ko. Bitawan mo siya. Hayaan mo munang umalis siya. Akala mo papayag ako. Ah! Haning! Ah! Ugh! Shenjiang! Hoy! Matapang na ibagsak. Hindi natatakot sa panganib ng madilim na gabi. Mahigpit na hawakan ang dalawang kamay. Para sa akin at sa iyo. Hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Anning, kumusta ka? Malubha ba ang tama mo? Kailan mo pa inayos ito? Isang araw bago ang graduation. Akala mo malinaw na sa iyo. Kailan mo nakuha iyon? Kinuha niya ito kagabi matapos siyang makatulog.
Mababaw na ang tulog niya nitong mga huling araw. Hindi ako naglakas loob na magpuyat ng matagal. Nakapagpasya ka na. Paano naman sa inyo? Pinakontak ko sa nanay ko ang isang tao. Kung may nangyari nga talaga ng gabing iyon, kayang isara agad ng pulis ang lugar. Pero sigurado ka bang dadaan siya sa rutang iyon? Dadaan siya dahil iyon ang pinili niyang daan. Pero ayoko pa ring sumugal. Kung pinili nga niya iyon, kailangan mong may nakatago na roon. Eh ikaw naman, nasaan ka sa gabing iyon? Nasa malapit lang ako. Hindi siya makikinig sa akin. Pero kapag nakita niya, baka huminto siya at sumilip. Maliit na gasgas lang ito. Gasgas lang sa balat. Ilang tahi lang naman. Talaga, ayos lang ako. Talaga, umalis ka na. Dapat mas maaga ko siyang naitaboy. Kung hindi lang dahil sa pagprotekta sa akin. Hindi ka sana nasaktan. Tagapamilya ng Shen ka. Kuya kita. Natural lang sa akin ang protektahan ka. Uwi na tayo. Matagal mo na ba siyang kilala? Ano ang ipinagawa niya sa iyo? Matagal na. Ipinapaulat niya sa akin ang galaw ni Shen Jingyao. Ngayon, gusto pa niyang akitin ko si Shen Jingyao papasok sa eskinita. Pero sa huli, hindi mo ginawa ang sinabi niya. Bakit? Alaynan. Alam mo na agad ang plano niya. Matagal mo na akong nababasa. Hindi ganoon kaaga. Nasa iyo na ang lahat. May maayos kang pamilya at magandang trabaho. Kahit pumunta ka pa sa pamilya ng Shen, tatanggapin ka nila. Pero ako naman, wala na akong kahit ano. Eh si Chen Fang. Anjing, magbago ka na. Alam ba ito ni Chen Fang? Naghihintay siya sa labas para sa iyo. Pasensya na. Hindi na mahalaga. Tapos na ang lahat. Ha ha ha. Tinanong kanya kung naghihintay ka sa labas para sa kanya. Pumasok ka na, nasa loob pa siya. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Tapos na. Alaynan. Uwi na tayo. Tara, pumunta tayo sa lungsod ng Ise. CJ. Ang tagal mong dumating. Kakarating ko lang. Off ako bukas. Dadaan ako sa supermarket para bumili ng ilang gamit. Anong gusto mong kainin? Pagdating mo roon, tandaan mong magpalit agad ng panglamig. Maaga talagang lumalamig doon. Huwag mong hintayin magkasipon ka bago ka magsuot ng dagdag na damit. Huwag mo ring laging asahang si Aning ang mag-aalala para sa iyo. Sige na, huwag kang mag-aksaya ng oras. Tatawagan kita pagdating ko roon. Alaynan. Nandito na ang noodles. Tikman mo agad. Bakit hindi mo man lang tingnan ang isinulat ni Mama? Pagkatapos niyang basahin, tinanong niya kung malamig ba roon. Sabi rin niya, bawasan mo ang maanghang na sarsa. Madaling uminit ang katawan. Eh sumagot ka sa kanya. Pagkakain mo, bumalik ka na. Bagong buhay pa lang ang nagsisimula.